Thank you, worship team, and thank you, Crisanta and Jane, for leading us today. Purihin po ang Panginoon sa bawat isa sa inyo na nag-decide na makasama on-site. I know it's really different worshiping on-site, being able to raise your hands along with God's people who are here in this auditorium today. Sa araw pong ito, hindi ako makapaniwala na October 31 na. At bukas, November 1, bawal uling pumunta sa mga sementeryo. Mga memorial parks. Pwede yatang pumunta after November 2. I cannot believe that this is the second year na nangyayari ito. Hindi ako makapaniwala na sa buhay natin ito, darating ganitong mga pagkakataon na nagkaroon ng pandemic ng disease. Pandemic of death. Pandemic of fear. At sa mga lingkod ng Panginoon, sa bawat isa disciple, sa bawat leader ng mga grupo natin, alam natin na nagkaroon din ng pandemic ng backsliding, ng panlalamig. Na ang dami nating mga kasama na kailangan mo silang hanapin, pilitin. Come on, yung pinagpipray mo. Na makapag-onsite na tayo, nandyan na. Pero ang feeling ng marami, mukhang masarap sa bahay lang. So that's another pandemic na dapat nating labanan. Sometimes I feel na talagang ginamit ng ating kaaway na si Satanas. Ang pandemic na ito, hindi lamang para manira, kumitil ng buhay, kundi manira ng buhay Kristiyano. It is as if Satan was able to cast a spell. Parang isang masamang gayuma ang kanyang pinatakbo o ikinalat sa buong mundo upang ang mga Kristiyano ay masiyahan na lamang sa mga bagay na hindi dapat maging kasiya-siya. Ito po ang last message natin ukol sa questions and answers about the end of the world. Nais ko pong ilagay sa context ang ating pag-aaral at pagbibigay ng mensahe sa umagang ito. Dito po sa chart na ito na makikita ninyo, nung unang dumating ang ating Panginoong Yesus sa mundong ito, nabuhay siya ng more than 30 years at pagkatapos siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Kaya nakalagay diyan, death and resurrection of the Lord Jesus Christ. And then nung siya bumalik sa langit sa ascension, bumaba ang Holy Spirit, yun po ang birth ng church. On that day of Pentecost. At mula sa birth of the church po, ayun ay tinatawag nating church age hanggang sa kasalukuyan. Of course, maraming madugo, pero significant na pangyayari nangyari sa church age, katulad halimbawa ng rebirth of the nation of Israel noong 1948, na alam natin isang significant prophetic event. At ang inihintay natin na signless, walang palatandaan, na mangyayari yung tinatawag nating rapture. Na ang ating Panginoong Yesus ay babalik sa air at kukunin ang kanyang church. The rapture of the church na tinatawag natin. And then ang sabi natin, sa pananiwala ko at sa pag-aaral ko ng Biblia, ay magkakaroon ng 7-year tribulation na kung saan sa bandang kalagitnaan ma-reveal ang Antichrist na sabi, grabe, nagpretend siya na siya prinsipe ng kapayapaan, pero bandang huli, he will terrify the world sa pamagitan ng matitinding pangyayari. At sa katapusan po ng tribulation, na 7-year tribulation, magkakaroon ng digmaan ang buong sanglibutan. Sila magagather doon sa Middle East
Pero itong battle na ito, sa halip na silang magpatayan, sila po, iaharap nila ang kanilang armas dun sa kalangitan upang labanan ang si Kristo na babalik na muli. Pero tingnan po ninyong nangyari sa Revelation chapter 19, how the Lord Jesus Christ is going to end the nations of the world, the armies of the world. Ang sabi po natin sa Revelation 19, then I saw heaven opened. Nakita kong nabuksan ng langit. Isipin po ninyo, kung mangyari ito sa ating kapanahunan, halimbawa 8 years from now, after the tribulation, kung hopefully wala na tayo sa tribulation, isipin po ninyo kung paano mangyayari ito sa panahon ng technology, panahon ng internet, panahon ng wifi, panahon ng mga powerful camera, lahat nakatutok doon sa langit na nabuksan at pagkatapos it will be flashed all over the world sa internet. Everyone will see the coming of Jesus. Dito, madalas nananalangin tayong mabuksan ng langit para sa atin. Pero dito literally, mabubuksan ang langit. And I saw a white horse was standing there. Its rider was named. Ang nakasakay sa white horse ay faithful and true, for he judges fairly and wages righteously. Or wages a righteous war. His eyes were like flames of fire, and on his head were many crowns. A name was written on him that no one understood except himself. He wore a robe dipped in blood, na nagpapakita talaga na siya yung ipinako sa krus ng Kalbaryo. And his title was the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became a human being. The armies of heaven, kasama ka na po dyan, dressed in the finest of pure white linen. Tanda ng pagkakalinis natin sa dugo ng Panginoong Yesus. Followed him on white horses. Sasakay tayo sa white horses. Is that literal or not? Huwag kang mag-alala kung hindi ka marunong sumakay ng kabayo. Ibang buhay na yan. Ibang level na, okay? At mula sa bibig ng ating Panginoong Yesus, yung kanyang salita ay parang sharp sword and will strike down the nations. Tatapusin ang lahat ng digmaan. Wawakasan ang lahat ng buhay ng lahat ng mga sundalong lalaban sa kanya. And he will rule. He will establish his reign for 1,000 years. At ang kanyang headquarter ay doon sa Zion, sa Jerusalem. That's how the history of the world will end. Pero alam nyo, bago mangyari yon, magiging mahirap na ang buhay. Even before the 7-year tribulation or even before the rapture, life on this earth will already be very, very dangerous and difficult. Tingnan po natin ang Mark chapter 3. Chapter 3. Why did I keep on saying Mark? Kasi ang simula ng verse ay mark this. Okay, 2 Timothy chapter 3. Pero nais ko pong basahin ito sa Tagalog. Kayo babasahin nyo sa English. Ako, Tagalog na lang ako. Okay? Tagalog ako. Kayo sa English. Dapat mong malaman na sa mga huling araw, ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Difficult, terrible, dangerous, troubled. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Disobedient to parents, ungrateful, unholy. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, without love. Walang habag, mapanirang
puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil. Sabihin niyo, Pastor, kahit naman ngayon, marami ng taksil eh. I know. Pero mas matindi yun. Ang mga pangako sa panahon na yun ay walang kwenta. Parang lahat noon ay will be behaving like politicians. Di ba? Padalos-dalos, meaning walang self-control, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging maka-Diyos o relihiyon, pero wala naman sa kanilang buhay ang kanilang pagiging maka-Diyos. Alam po nyo, describing the last days, na tinawag ni Paul kay Timothy na dangerous, difficult, terrible, magulo, troubled. Gumamit po siya ng 19 na mga salita or praise. Hindi po natin pwedeng pag-aralan isa-isa yun. Naabutan po tayo ng gabi. 19 descriptive words. Parang ang nakikita po rito, pinapakita rito ni Paul, yung trajectory, yung naging direksyon ng buhay ng tao nung siya'y humiwalay sa Diyos. Nang tao'y nagtangkang mag-upgrade, ang nangyari, na-degrade. Kaya naging pasama ng pasama. The bad became worse, and the worse became worse. The evil one became more evil. Ito po'y kasaysayan ng tao nung humuwalay siya at magkasala siya sa Diyos. Para pong kasaysayan ni Adan at ni Eva. Nung una sumuway lang sila, huwag kayong kakain sa punong ipinagbabawal. Mamamatay kayo. Kumain eh. Tapos nagtago. Pinagdaguan ng Diyos. Napapansin ba niyo yun? Pag mayroong nagawang hindi tama ang tao, ang hirap hanapin. Di ba? Ang hirap hanapin. Nahiwalay na sa Diyos eh. Tapos naparusahan sila, pinaghiwalay, pagkatapos na pati sinumpa, pati ang ating lupain, ang mundong ginagalawan. Pagdating, that is Genesis 3. Pagdating sa Genesis 4, patindi ng patindi ang kasalanan. Merong murder na naganap sa pamilya mismo. Si Cain, pinatay ang kanyang kapatid na si Abel. Kita po niyong trajectory? It is the story of everyone apart from Christ. Mapapansin niyo as I highlighted some time ago, ina-highlight ni Paul dito yung isang uri ng pag-ibig, marubdob na pag-ibig, pero bawal na pag-ibig. Forbidden love. Passionate. Isang pag-ibig na dapat ibigay sa Diyos, ibigay sa kapwa, pero hindi eh. Ang sabi rito, people became lovers of themselves, lovers of money, lovers of pleasures, and not lovers of good, or not lovers of God. Tingnan niyo kung pag ang isang tao ay wala sa Diyos, may pagmamahal pero hindi sa Diyos at hindi sa tao. At pag ganyan ang tao, no wonder, pasama ng pasama. Pabigat ng pabigat ang problema. Mapapansin niyo yung ibang mga words na ginamit. Pwede mong balikan yon. Mga magagandang words, idinagdag lamang po yung halimbawa,
yung sa halip na obedient, naging disobedient. Di ba? Sa halip na grateful, naging ungrateful. Sa halip na holy, naging unholy. Yun ang nangyari sa tao na humiwalay sa Diyos, nagkasala. Ang lahat ng bagay na mabuti, yun ang kinontra. No wonder nagkaganyan ang mundo. Pastor, sabihin nyo, kita ba natin ngayon to? Kailangan pa bang i-memorize yun? Bibigyan ko kayo ng sample. Ang report last week. Ang US State Department nag-issue na po ng first gender-neutral passport. In other words, hindi na ilalagay doon ng male, female, or what. Hindi ko alam, hindi ko pa nakita. Susunod bang Pilipinas dyan? I hope not. Sabi ng Wall Street Journal sa kanilang report, yung fashion designers, gumagawa na sila ng paraan, nagsusumikap na mag-upgrade ng gender-neutral na clothing. Paano kaya yung gender-neutral, ano? Paano kaya yan? Ang ibig sabihin, pag tinignan mo, hindi mo masasabing babae o lalaki ang kanyang suot. And then, ito pong matindi. Remember, ang mahal lang ang sarili. Remember, ang iniisip niya, ba't dapat ang aking kaligayahan ang hanapin ko? Dapat kung ano makakapagbigay ng kasiyahan sa akin. Ganun ang tao eh. At tingnan mo, pinagbigyan ng LGBTQ, ano naman ang sinasabi ng mga hilig magkaroon ng maraming asawa? Polygamy continues to advance. Mayroong ibang state sa United States. Sabi niya, pwede na pala ang LGBTQ, pwede na palang same-sex marriage, hindi po pwedeng magkaroon ng marriage sa 3 babae, 4 na babae. O isang babae, ewan ko kung paano yun. LGBTQ activism focuses on children's toys. Kailangan yung toy na ginagamit ng children, hindi masasabi kung siya lalaki o babae. At ang programming po sa mga television, naku, meron na rin po indications ng ganoon. Sana naman hindi dumating ang panahon na si Batman at si Superman ay ahalik sa kapwa lalaki, ano? And there is a call to legalize prostitution. Total, moralidad hindi naman ay ginagalang eh. And of course, ito pong matindi. Zoophilia, meaning sexual relationship between people and animals, is gaining acceptance. Sabihin nyo, Pastor, next point, nakakapagod pakinggan yan. I agree with you. Pero yun pong naging trajectory ng tao eh. Yun pong sinasabi ni Paul Powell na with God, all things are possible. Without God, everything is permissible. Tanggalin mo ang Diyos sa equation, sa eksena. Lahat pwedeng mangyari. Pati yung mga bagay na iniisip ng ng mga Kristiyano na hindi nararapat. The pattern of decay or descent, ang paraan po ng pagbagsak ng tao ay kanyang trajectory matindi. Mula makikita natin yung selfish individuals, makasarili. Dumating sa family, nadurog ang pamilya, nakarating sa lipunan, wasak ang lipunan. Selfish individuals, smashed families, shattered societies. Sisimula yan lahat sa atin eh. When evil become more evil, and the bad will become badder. Wala pong ganong English, okay? Kasi bad, worst. Parang walang rhyme, ano? We are a sinful people.
And because we are sinful people, we shatter our families and then we damage our society. So we can say, based on this, that we are a broken people in a broken planet. So hindi ka na magtataka. Ang daming nangyayari, nagbibigay ng pressure, ng pasanin sa atin, ng pighati sa ating mga puso. Lalong-lalo na siguro, laban sa ating Diyos. It is a world na papunta sa paghuhukom. It is not because God wants to judge the world. It is because dahil sa ginawa ng tao, it invited judgment on himself. In other words, it is a judgment that is inevitable dahil pinili ng tao ang isang landas ng buhay na talagang papunta sa paghuhukom ng Diyos. No wonder, mangyayari talagang 7-year tribulation. Si Tony Evans, isang African-American preacher. Father po siya ng main actress doon sa pelikulang War Room. Kung natatandaan niyo si Priscilla Shirer. Pastor Tony Evans, great preacher, oratorical, powerful speaker. At mayroon po siyang magandang pagkakadescribe kung paanong nagsisimula sa isang tao na wasak ang ating lipunan, ang ating mundo. Ganito po ang kanyang sinabi. Ang sabi niya, kung ikaw ay troubled person at nasa isang pamilya ka, sigurado ikaw na troubled person, makakakontribute ka sa pagka-trouble ng iyong family. And then he continued, if you are a troubled person contributing to a messed up family, and your messed up family goes to church, then your messed up family will make contribution to a messed up church. Troubled ka? Nasa pamilya ka, matotrouble ng family mo. Ang pamilya mo, pupunta sa church, matotrouble pati church. Di ba? And then it continued, if you are a troubled man, a person, contributing to a messed up family, resulting to a messed up church, and your church is part of a neighborhood, then your messed up church is gonna make contribution to a messed up or a troubled neighborhood. And then it continued, and if you are a messed up person contributing to a messed up family, resulting in a messed up church, causing trouble in the neighborhood, and your neighborhood is part of a city, then your troubled neighborhood will gonna contribute to a messed up or a troubled city. And then he continued, Tony Evans continued, sabi niya, if you are a troubled person contributing to a troubled family, resulting in a troubled church, causing troubled neighborhood that resides in a troubled city, and your city is part of a province, well, your troubled city will make its contribution to a troubled province. Sa Pilipinas siguro, later on region. Di ba? Individual, family, church, community, barangay, city, province, region. Can you imagine? 3 troubled provinces that compose a region. So you will have a troubled region. And all these regions, nako, all these regions, pag samasamahin mo ng mga troubled, they all contribute to a troubled country. Let me read for you the conclusion. If you're a troubled man, contributing to a troubled family, resulting in a troubled church, causing a messed up village that resides in a messed up city, that's part of a messed up province,
or troubled province, that's contributing to a troubled region, that's contributing to a troubled country, and your country is part of the world, well now, your mess up or troubled country is gonna make its contribution to a troubled world. Saan pa nga ba? It all began there, di ba? Kasi nasabi, you are a troubled person in a troubled family and you go to a church, you will trouble the church. Kaya kung ikaw, naghahanap ka ng isang church na perfect, sapagkat nakita mo yung church mo medyo troubled, huwag kang pumunta sa church na yon kasi hindi na siya magiging perfect dahil nandun ka na. And part of the conclusion is a challenge. So if you want a better world, composed of better countries, inhabited by better provinces, because they're made up of better regions, composed of better cities, inhabited by better barangays, illuminated by better churches that are made up of better families, we got to start by becoming better people, better men and women. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon kung yun ang ating paniniwala. Nagsimula sa individual, then yung small group mo, and then your church, our community, our campus, our company, one person at a time. One person at a time. Mga kapatid, anumang panahon sa buhay mo, anumang kondisyon sa buhay mo, anumang nangyari sa iyo, in good times and in bad times, be countercultural. Huwag kang padala sa kultura ng iyong kapaligiran. Learn to swim against the tide of evil. And how do we do that? Ito, magsisimula na ako sa message ko. How do we do that? Ano tayo makakakontribute? Sa mundong ibabaw, na napakasama at pasama ng pasama, paano tayo makakakontribute para malabanan ito? Number 1, be centered on the Lord. Always make the Lord Jesus the central focus of your life. Sabi ni Apostol Pablo doon sa verse 12, yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Earlier, sinabi niya, nakita niyo ng buhay ko. Nakita niyo ng aking pananampalataya. Kay Apostol Pablo, walang ibang pinakamahalaga kung hindi si Jesucristo. Pag hindi lang ukol kay Jesucristo, huwag na lang niyang gagawin at huwag na niyang pupuntahan. Be centered on the Lord Jesus Christ. Fix your eyes on Jesus. Ituon mo ang iyong pansin sa ating Panginoon. Find your fulfillment in the Lord Jesus. Know what it means to delight yourself in the Lord. Because if you don't find your fulfillment in the Lord Jesus, you will always be unfulfilled. Hahanapin mong fulfillment mo sa ibang bagay at sa ibang tao, and you will end up being disappointed. So find your fulfillment in the Lord Jesus. Hindi po dun sa blessing na matatanggap mo. Don't find your fulfillment in your studies. Wow, ang gaganda ng aking mga grades. Satisfied na satisfied ako. Don't find your fulfillment in the candidates you are rooting for these 22 elections. Yung iba, nandyan ang kanilang focus eh. Kaya handang makipagpatayan, makipag-away sa Facebook eh. Napansin niyo yun? Para bagang they have found another God. Di ba? Don't find your fulfillment in your relationships.
People will disappoint you. Your leader will disappoint you. Because we are not meant to fill your heart with fulfillment. Only Jesus can do that. Please don't, young people, don't find your fulfillment in your jowa. At kung mawala ka pang jowa, iniisip mo hindi ka fulfilled. Pagka nagka-jowa ka naman, parang may kulang. Kasi parang dalawa kayo. Di ba? Mga misis, don't find your fulfillment in your husband. Yes, in your relationship as husband and wife, that is true, that's correct. Pero dapat ultimately, ang fulfillment talaga natin ay sa ating relasyon sa ating Panginoon. Yun po ang sinabi ni St. Augustine. Lord, for yourself you have created us, and our heart is restless until it rests in you. Nilikha mo kami para sa iyo, at ang mga pusong ito ay walang pahinga hanggat di nagpapahingalay sa iyo. Yun ang sinabi ni Blaise Pascal. There is a God-shaped vacuum in the heart of man that only Christ can fill. Try to fill that with things and with people. Every now and then, husband and wives will know that that is not enough. Because you are meant, your heart is meant to be filled by the Lord Jesus. Amen? So, be centered on the Lord. Number 2, be committed to the Word. Be committed to the Word. Pangwakas lang natin sa series na Second Coming, mabuti pa i-reviewin na natin yung dati nating alam, di ba? Dati nating commitment ito eh. I think na-mention na natin many times ito sa ating series. Ang sabi po ni Paul sa verse 10, but you, Timothy, certainly know what I teach. At nakita mong buhay ko, ang purpose ko, nakita mong pananampalataya ko, ang pagtityaga ko, ang pag-ibig ko, and my endurance. Tapos binanggit pa niya, mula pa nung pagkabata mo, yung lola mo, yung mami mo, sabing ganun, tinuturuan ka na salita ng Panginoon. At pagdating sa verse 16, alam nyo na ang verse 16, all scriptures is inspired by God and is profitable. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay profitable. Sino sa inyong mahilig sa profit? Di ba? Pag wala sa iyong salita ng Diyos, wala kang profit. And it's profitable for teaching, for correction, and for training in righteousness, in order that the person of God will be equipped for every good work. Memorize ko po yun. Of course, sa ibang translation. Ang hirap pag na-memorize mo 40 years ago eh. Wala pa yung mga modern translations. Be committed to the Word of God. Kahit busy ka na, kahit magkaasawa ka na, and then magbuntis ka, and then magkaanak ka, and then umiiyak ang baby, and then magluluto ka pa, and then paliliguan mo pa, your quality time in the Word ay hindi nababawasan. Alam niyo, napansin ko, yung mga college students na dinidisciple natin dati, tapos nako, talagang nag-grow sila. They grow by leaps and bounds. Ang tindi ng kanilang mga devotion. Pero pag nagtrabaho, napansin ko po, ang kanilang devotion, isang paragraph na lang. No wonder ang daling manghina. Be committed to the Word of God. Kahit anong season ang dumating sa ating buhay, in the good times, in the bad times, in the many difficulties and challenges na kinakaharap natin, be sure you're committed to the Word of God because the Word of God will stand forever. Here po ang ating commitment. Number 3. Wow, very close na tayo. Number 3. 4 lang po ito. Ano yung una? Be centered on the Lord Jesus. Number 2, be committed to the Word. Number 3, be compassionate to the people of this world.
Hindi ba? Dahil sa nangyayari, ang daming nagkakasakit, ang dami nating iniiwasan, ang dami nating kinatatakutan. Kung minsan napapagod na tayo, nagkakaroon ng compassion fatigue. Ano ba naman? Ang dami nating inaabuluyan. Ano ba yan? Okay lang yun, kapatid. Ang sarap nga ang pakinggan kasi may iaabuloy ka. Pangalawa, hindi ikaw ang inaabuluyan. Hindi ba pag sa inyo na nagabuloy, pag sa iyo na nagbigay, sana naman yung pagbibigay para sa ospital lang, para sa ibang bagay, hindi pag nakahiga ka na at pagkatapos may bulak ka sa ilong, di ba? There is a tendency to have compassion fatigue. But when we are filled with the Lord Jesus, when we are filled with the Holy Spirit, the all-powerful, omnipotent God is filling us and teaching us how to love again and again. Kasi sa nangyayari po, minsan napupuno tayo ng inis, napupuno tayo ng galit. Parang yung mga tao bulag sa mga bagay na nakikita natin sa issue ng politika at saka sa lipunan, sa corruption. Di ba ang sarap mag-unfriend saka mag-block? Di ba? Pero nakita ko po sa United States, di ba ang daming influx ng mga taga-Afghanistan na pumunta sa United States as refugees? Yung mga Christian churches po, nagmi-minister sa mga Afghan. Kaya ang sabi nila, ba ganito palang mga Kristiyano, I want to listen to the gospel. Christians imprisoned for their faith around the world are sharing Christ with their fellow prisoners. Nabilanggo sila dahil walang kasalanan, kundi nanampalataya sila sa Panginoong Yesus, nagkataon, kalaban ng bansang yun, ng ating Panginoong Yesus. So Christians, pag nasa bilangguan, they minister, at maraming nakakilala sa Panginoon. Hindi nila naranasan ang compassion fatigue. Sa United States daw po, ang dami pong problema sa mga bilangguan sapagkat kulang ng empleyado. Ayaw maglingkod sa bilangguan. Ang ginagawa ng mga Kristiyano, nagbo-volunteer sila at nagsiserve sila sa prison, nagsishare ng Bible study, and they are leading many people to the Lord Jesus. At maraming mga Kristiyano sa Middle East na pinag-uusig, binilanggo, sinaktan, pero they decided to forgive their enemies. Because compassion will lead people to think about the Lord Jesus Christ. How can you and I minister unselfishly sa isang selfish na sangkatauhan? Be compassionate. Ask God to fill you with love and compassion for people. And number 4, be connected to a church. Be connected to a church. Okay? Huwag kang maging freelancer na kahit saan pwede. Okay ba yan? Be connected. And don't go church hopping. Maybe your speaker in the church is not the best speaker. Maybe mayroong ibang church na mas gwapo kay Pastor Mercado ang pastor nila. Does that matter? Di ba? Natitiyak ko lang, kadalasan mas matangkad ako sa kanila. Oh no, that's not the reason why you're here. Because you're committed to the ministry and you're part of Zion. If you are Christ-centered and you know you want a Bible teaching church, be a part of this church. Do you know what? Ang daming tawag sa church ng Panginoon. Tinatawag na the bride of Christ. Very soon, pag rapture, ikakasal tayo sa Panginoon. And then, kung minsan ang tinatawag ang church as the body of Christ. Pwede mo bang sabihin, kay Kristo ako, si Kristo'y nasa akin,
I like Christ, but I don't like the church? Para mong sinabi, oh, I like Jesus, but I don't like His body. Be a part of the church. Be a part of a small group. Say, small group, I assure you, you will find friends, prayer partners, counselors, models of faith. You will find encouragement sa small group na to. Natitiyak ko sa inyo, maraming small group ng kanilang leader, pag nalaman nila ang need, they will really pray for it and they will share to others na ipagpe-pray talaga yan, and their prayers are working. How can you live as a Christian, as an independent person, na parang wala kang pakialam sa nangyayari sa Church of the Lord sa buong sanglibutan? Yes, it is a broken world composed of broken families, made up of broken people. Therefore, we must start fixing the broken people so that we can fix broken families and broken world. Matatandaan niyo yung kwento ng isang tatay. Nag-work from home siya isang afternoon. Tatapusin niya yung maraming documents, yung mga duties niya. At samantalang nakaupo siya, yung kanyang 6 na taon gulang, the 6-year-old son, is always making noise, asking for this and for that. Walang tigil ang kanyang pagtatanong. 6-year-old ba naman eh? I need this, I want this. Why are you here? Hindi siya makapagtrabaho. Kailangan pa naman niyang tutukan yon. So binigyan niya ng laruan. Pagkatapos ng 1 minute, ayoko na to, tapos na to eh. Binigyan na naman niya ng ibang laruan. O ayoko po nito eh. 1 taon ko nang ginagawa yan eh. Sabi niya, ano bang gagawin ko sa anak ko? Sabi ng father na to. Nakikita po siya ng isang magazine. At doon sa magazine na yon, ay meron pong picture ng isang map, world map, globe. Ang ginawa po niya, tinanggal niya yun sa magazine, pagkatapos pinagpunit-punit po niya, yung globe na yon, at tapos binigay sa kanya anak, sabi niya ganon, ayusin mo nga ang puzzle na to, solve the puzzle. So kinuha naman ng kanyang anak. After 3 minutes, sabi niya, Dad, this is done, tapos na. Sabi ng father niya, how did you do it? Nakita ko po, parang nakita ko, merong picture ng tao sa likod ng map, ng world. Inayos ko po yung tao, abay, naayos ang mundo. My brothers and sisters, ayusin ang tao at maayos ang mundo. At pag iniisip mo kung sino ang taong yon, ako yon, ikaw yon. Ayusan ng buhay to eh. Sabihin mo nga sa katabi mo, umayos ka. Sagutin mo siya, ikaw rin. Hindi ba ang discipleship is ayusan ng buhay? And can you imagine kung bawat isa sa atin committed sa mga bagay nito sa Panginoon, sa Kanyang salita, at nagsisimula tayong i-reform, baguhin ang ating Panginoon, naayos ang ating buhay. Can you imagine the impact of your life to your family and then to your community? Pwedeng tayo tumayo. Tayong mga tao, sinira natin ang ating buhay sa pamagitan ng pagsuway sa kalooban ng Diyos. Pero mahal tayo ng Panginoon. The creation
that has been destroyed is being made into a new creation. And the Lord Jesus is a specialist in making new people. Siguro bawat isa sa inyo magsabi kay Lord, I am committed to you, Lord Jesus, and to your word. Sa ayos mo po ako. O patuloy mong ayusin ang buhay ko para makakontribute ako sa kaayusan ng pamilya at saka ng lipunan ginagalawan ko. Maybe, yung iba sa inyong nakikinig dito, nanonood, at yung iba sa inyong narito, ano bang ibig sabihin ng the Lord will make me a new creation? Simple lang po. Kahit saan ka, kahit anong ginawa mo, kahit saan ka galing, mahal ka ng Diyos. Si Jesus namatay para sa iyo, itinigis niya ang kanyang dugo sa krus para mapatawad ka sa iyong kasalanan, para mabigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ang gusto lang niya, kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Aminin mo ang iyong pagkakasala at anyayahan mo siya sa iyong puso at buhay. That's a powerful moment. Inviting Jesus to come into your life. Ganito po ang sample ng dalangin ng pag-aanyaya sa ating Panginoon. Panginoon Yesus, salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Ako ay nagsisisi, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Pagharian mo ang aking buhay, tulungan mo akong magtiwala, sundan at mahalin ka, maging tulad mo, Panginoong Yesus, bawat araw. Pwede simulan natin, MJ. If you can see it on your screen, and you want to invite Jesus to come into your life today, this is a sample prayer na pwede mong idalangin kahit nasaan ka. Why don't you pray this prayer? If this is your first time, masasabi ko kay Lord, Lord, I believe you, I trust you, I am inviting you into my life. Forgive me of my sins. You pray this prayer. And in a minute, the worship team will lead us in singing this song as a part of our commitment, making a stand for the Lord Jesus Christ, even though these are evil days. These are terrible days. We make a stand so that we can live triumphantly, all in the name of the Lord Jesus.